my beloved Boss Mike Cervera. Ano, sabi rito, sabi naman ni Imelda Ignacio, Boss Mike, ano po kaso ng Madriaga at nakulong? Kidnapping, 3 counts of kidnapping nga. Oo. Ano yun? Panoorin nyo itong buo, ha? Mag-umpisa kayo dun sa dulo. So, eto na, mga kababayan ko. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay, nagalit na. Political dynasty, wawakasan na. At, ang ano po, party list. Baka gigibain na rin ho ni Pangulo. Eto na. Kapol ang sariling pamilya. Desidido raw si PBBM na wakasan na ang political dynasty sa bansa. Kung bakit naman daw tila nagbago ang ihip ng hangin sa palasyo. Sabi ng Pangulo, nakikinig lamang siya sa boses ng publiko. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Taliwas sa kanyang dating posisyon bago maupo bilang Pangulo, iba na ang pagtingin ni PBBM sa Anti-Political Dynasty Bill. Ay bakit? 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 Ano naman ngayon kung nagbago isip ni Pangulo? Kung sa ikakabuti naman ng lahat, mga kababayan ko, walang problema dyan. At saka sabi nung iba, bakit ngayon lang? Bakit may pinipili ba yung oras, araw, panahon? Sige nga ho. Sabi nung iba, bakit ngayon lang tinataon ng ganito? Bakit? Kailangan mamili ng oras, araw, panahon? At saka pribileyo ni Pangulo yan kung kailan niya gusto. Kung nga kayong buti nga ayan Ano pa bang gusto ninyo? Ito'y matagal na ho na pinananawagan na marami hong mga politiko rin. At ng mga tao. At ng mga iba't ibang grupo. Yung pong wakasan na po yang, political dynasty. Kasi mga kababayan, ang nangyayari, tignan nyo, sa Davao, Duterte, ilang dekada na Yan na yung bumuhay sa mga Duterte. Yung pong yan pong politika. Ginatasan na nila ng husto ang kaban ng bayan. Yan yung pandurugas nila Di ba? Tandong ay maligo. Di ba? Ginatasan na nila ng ginatasan ang kaban ng bayan Malaking matitipid ng gobyerno kung ang mga tao ay hindi patuloy-tuloy ng ganyan. Kasi kapag papalitan niya, matatakot gumawa ng kasalanan. Ewan ko na lang. Kung yung mga yan, gumawa pa ng pagnanakaw, hindi na ho magiging sobrang brutal. Bakit? Kasi mga kababayan ko, isipin nila, isang term lang ako, baka yung susunod sa akin, masilip yung pagnanakaw ko, didemanda ako. Diba? Mahihirapan na silang magnakaw kasi yung ganyang sistema na umiikot ngayon, pagdating sa politika, yung nakasanayan nila, abay sanay na sila at eksperto na sila dyan, kung paano kukulimbat ng pera. Di ba? Tuloy. Kahit na siya mismo ay miyembro ng isang dinastiya. Una-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Kaya nga. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilama pang abusong politiko. Tama naman Di ba? Tama naman yung sinasabi O anong problema doon, Aber? So natatakot lang kasi yung mga marami dyan, political dynasty, sino-sino. Tingnan nyo, ang mga Duterte, ang mga Binay, ang mga Bilyar, mararami, kita nyo, yumaman na ng mga husto. Tingnan nyo mga kababayan ko. Dati-rati yung mga yan? Naglalakad lang. Dati-rati nakabike lang. Dati-rati karag-karag ang kotse lang. Tignan nyo ngayon mga kababayan ko. Sobra-sobra na ho yung kwarta nila. At yan pong lahat ay galing sa kwarta pondo ng bayan. Di ba? Yan yun. Di ba? Kita nyo.
10 minutes. Di ba? Grabe, no? Mga kababayan, ibang klase itong mga ito. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Correct! Tama naman na. So ngayon, okay lang yan eh. Si Manong Bongbong, agree nga eh. Kahit na hindi na tumakbo si Sandro, kahit hindi na ako tumakbo, hindi na tumakbo si First Lady. Wala nang paki si Pangulo. Ang gusto niya lang, malinis talaga tong gobyerno na to. Yun lang yung kanyang maiiwan sa atin na sa haba-haba ng panahon, abay nalinis ang gobyerno na naiayos yung mga dapat iayos, na iligpit yung mga dapat iligpit na mga problema ng gobyerno. Tama, mali? Yan. Ayon sa Pangulo, dapat mabigyan na ng tamang definisyon ang political dynasty. Nais din daw niyang ipaabot na nasa taong bayan ang pagpapasya at wala sa iilan na malalaking pamilya. Kita nyo? Ano nangyayari? Pag malaking pamilya, ayan na. Kaya mga kababayan ko, bumibilib ako ng bumibilib dito kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Dito nyo makikita na talagang wala siyang pakialam. Kahit sa pamilya niya kung hindi na pumasok sa politika, walang pakialam eh. May nakagawa ba niyan? Wala. Panahon nga ni Digong, hindi nga yan inaksyonan. Inupuan lang. Isinantabi. Wala. Bakit? Bakit nila gagawin yun? Tatamaan sila. Wala na silang negosyo. Ano ang negosyo ng mga Duterte? Politika. Mangulimbat, mangurakot, at puro illegal yung mga pinapasok nila. Diba? Yan mo na, Ai-Chang, yung mga ayaw mag-like. Pagdating sa party list system na sinasabing bedrock for proportional representation sa House of Representatives, gusto rin daw ng Pangulo na itama ang definisyon nito at makaupo ang mga totoong minorya ng lipunan. Yan! Tayo yon! Pagka nagawa yan, mga kababayan, ipapasok mo na yung ating sektor. Ano yung sektor? Boss Mike, ano yung sektor mo? Sektor ng mga manggagawa sa pagpapaganda, wala nang ganyan eh. Di ba? Yung sektor namin, mga kababayan, paano ka naman papasok? Wala naman kaming pondo, wala naman kaming pera pang gastos. Paano? Ang mga nakakapasok lang yung mga mapagsamantalang mga pumapasok ng kung ano-anong mga pangalan lang yung mga pinapasok. Di ba? Yan, sektor ng mga Becky, yan na nga, yung mga sektor ng pagpapaganda. Ano yun? Yung mga nasa barberya, yung mga barbero, manicurista, mga parlorista, masahista, yan. Sektor po ng lipunan niya, isang sektor na hindi napapansin ng gobyerno. Example lang ho yan, mga kababayan ko. Example lang ho yan na talaga naman yan po yung mga sektor na dapat na napagtutuunan. Ano nangyayari, mga kababayan? Merong nakalagay, ako Bicol. Bakit? Wala bang congressman doon? Sige nga, meron pa kung ano-anong mga pangalan. Diyos ko po. Di ba? Sektor ba yun? Sige, sabihin na yung mga iba dyan na ang dami-daming kung ano-anong mga pinapangalan. Duterte Youth. Diba? Pati nga yung Axie ay ano yan? Meron pa. Wawawin. Ano yun? Sektor ba yun? Sektor ba yung mga yun, mga kababayan ko? Sipin nyo maigi. Ano nangyari? Kaya tama lang itong ginagawa ni Pangulo. Kung meron man dapat nabigyan ng pagkakataon, yung talagang mga totoo yan, agimat party list. Diba? Sektor! Ewan ko, mga kababayan ko. Yan, AXIS, alang kwenta, andun si Yap, diba? Ginagamit nila para mandambong, ginagamit nila yung kanilang party list para makapagnakaw ng pera. Hindi talaga nakakapagserbisyo ng totoo sa ating mga kababayan.
Gusto ko ba ano mga kababayan, kaya lang may lakad pa kami. Kaya, tuloy na lang natin to kasi nakahanap naman ng kakampi si Pangulo at marami pa nagbigay ng suporta kasama tayo. Di ba? Yan, insertion party list. Di ba? May mga ganun-ganon, May mga tingog. Para saan yung mga yan, di ba? Ewan ko. Hindi na magiging party list yung Bingador kasi hindi naman yan sektor Ulitin ko ang mga sektor, yung pong mga mga kababayan nating kanilang mga sakupan. Yun po yun. Hindi po yung mga agimat. Ay nako, mapapamura ka na lang. Ang dami ko pang tatalakayin, kaya lang mga kababayan, may lakad pa ako. So paano? Hanggang dito na lang. Kaya bigla-bigla na lang mga kababayan, huwag kayong magtaka kung bigla na lang akong nawala sa inyong screen, ha? Oo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.